Hello guys, good morning. Ito na ang day 3 ng ating beach hunting. So let's go! Day 3. Bago nga ako umalis ng McDonald's kanina, ay nag-search muna ako ng pwede nating mapuntahan. At sakto nga nakakita tayo ng malapit, mga 15 minutes driving lang. At dito nga yan sa Isla Vicovana. May nakita tayong beach resort dito na medyo malapit lang. Tignan natin kung makakapag-stay tayo dito. Pagkatapos ko nga mag-inquire, nag-set up na muna ako. Kasi sabi naman nila ate, tumatanggap naman daw sila ng mga nag-overnight dito. Alas 6 pa lang ng umaga niyan, kaya kailangan ko magluto para may pagkain ako ng almusalan. Sasabay ko na rin yung tanghalian at hapunan. Pero isasampay ko na muna yung mga damit na ginamit ko kahapon dun sa San Narciso para matuyo at saka sayang yung araw. Hindi na nga muna ako nag-set up ng tent. Sakto, may duyo naman dito sa ilalim ng puno. Kanina pala pagising ko, medyo masakit yung mata ko. Pagtingin ko sa salamin, meron pala akong kagat na insekto. Kasi nga diba, sa sasakyan lang ako natulog. Binuksan ko ng kunti yung bintana. Doon siguro dumaan yung insekto. Tapos sasaktong sa batak pa siya kumagat. Kahit ilang araw ako sa beach, okay lang kasi marami akong dalang bigas. No, ilang sako yung dalang kong bigas? Dalawa, tatlo, apat na sakong bigas at dala ko. Tako tayo pagutom. Anihan kasi sabing kaya marami akong dalang bigas. Dadali ko sa Manila. Habang nagpapainit nga ako ng tubig, ay nagmuni-muni muna ako na sana maging okay yung pag-stay ko rito. Kaya na nga pagdating ko ay may mga naabutan din ako nag-overnight. Tapos bigla akong naalala, wala nga pala akong ulam. Ang plano ko kasi kahapon dumaan sa palengke para bumili ng maluluto ko. Kaso ang nangyari, naubos nga yung oras ko sa paghahanap ng matutulugan. Meron naman akong dalang ulam, yung mga hindi nasisira agad-agad tulad ng itlog, tuyo at saka sardinas. Kahapon, nag-itlog na ako at nagtuyo. So, ang mangyayari, sardinas ang ulamin ko ngayon. Nagtimpla na nga lang muna ako ng Milo for my breakfast at yung pakwan na tira ko kahapon. Akala ko nga nasira yung pakwan pero okay pa naman siya, lasang pakwan pa rin naman. Pagkatapos ko nga mag-breakfast ay nagluto na kaagad ako ng pananghalian para makapagpahinga at makatulog diga kasi nga unti ng tulog ko kagabi. Hindi rin kasi ako nakatulog ng ayos kagabi sa sasakyan. Luluto ko na lang ngayon, ang ulam ko ngayong tanghali ay sardinas. Igigisa ko siya tapos hanggang gabihan na yan. Magprito na lang akong itlog tapos sardinas mamayang gabi. Ito na ako nagluto. Tagal niya kumulo. Nantay ko na lang siya kumulo at pagkatapos niyan ako ibagluluto na ng sinaing para makakain na. Nagugutom na ako, tagal ng karin. Ayan, kumukulo na siya. Kunti na lang paghihintay. Charan! At luto na nga ang ating rice. Tara, kain tayo. At dito ko nga napiling kumain sa ilalim ng puno. At ang nakakatuwa dito, bawat puno yata ay may mga nakakabit na duyan. Mahangin din dito sa napwestuhan ko at saka malilom. Kaya pagkakain ko, bala kong matulog muna. Wala rin nga akong maisip na balak gawin ngayong araw. Bala ko lang talaga magpahinga at matulog ng marami. Dati nga, pampatulog ko yung mga yakap niya. Sana all. Ngayon, nakakatulog na lang talaga ako sa pag-iisip. Bago ako matulog, nag-iisip muna ako kung paano ko ba maitatawid tong vlog na to. Kung ano-ano ba yung mga sasabihin ko hanggang sa nakakatulog na ako. At pagkagising ko, ayun, nakakalimutan ko na. Wala rin ako masyadong ganap dito kasi nga ang ginawa ko lang matulog, mag-isip ng sasabihin at mag-edit ng mga vlog ko. Nung kinagabihan na nagtayo ako ng tent pero sabi nila kuya na nasa counter, wag daw ako magtayo dun sa may tabing dagat sa sobrang lakas ng hangin. Kaya hinayaan nila ako magtayo ng tent dun sa loob ng kubo nila. Hindi na ako nakakuha ng clip kasi sobrang lakas ng hangin at madilim. The next day. Ngayong araw nga, ang check out ko dito. Kaya nagluto na lang muna ako ng kakainin ko for my breakfast para naman hindi ako malipasan ng gutom habang nasa biyahe. Ang araw nga, ang aking check out dito sa beach. Kakain muna ako bago ko mag-out. Kakain muna ako bago mag-out. Kaya gising ko lang din. Bayag pa tubig. Pagkatapos ko nga kumain, iniisipan ko maglakad-lakad muna. Nakikita nyo ba yung maraming puno na yan? Alam ko beach din siya, pero hindi ko alam kung anong pangalan ng beach resort na yan. May seawall nga pala sila dito na pwede kang tumambay pag dapit hapon na. Marami din pala mga puno dito kaya hindi ganun kainit pag tanghali. Simula dito ay pwede kang mamili ng pagtatayuan mo ng tent. Pero kung wala ka naman dalang tent, meron din sila dito mga kubo na pinaparentahan. At meron din sila dito mga rooms para sa mga mag-overnight. Ang kagandahan lang dito na nagustuhan ko ay tabing highway siya. Mga 2 to 3 minutes lang from highway yung layo nito.
Tapos, ang maganda, pasok na pasok yung sasakyan hanggang sa pagtatayuan mo ng tent. Less hassle at saka sa mga maraming bitbitin, hindi ka mahihirapan. Meron ding tindahan dito sa loob ng beach resort. Bale, lahat ng kailangan mo nandito na. Hindi na ako nakarating dun sa may dulo kasi may mga nag-overnight din dun. Alas 6 pa nga lang ng umaga kaya naisip ko baka tulog pa rin yung mga tao dito. Gumising nga pala ako ng maaga para maaga ako makakain at maaga ako makaalis. At tulad pa rin nga ng dati, wala pa rin tayo pupuntahan. Pagkatapos ko ang umikot ay naligo na muna ako. Hindi nga pala ako naligo sa dagat. Feeling ko kasi dala ko pa yung tubig alat galing dun sa San Narciso. Kaya doon na lang muna ako naligo sa CR nila. Ganun talaga ako, minsan trip ko maligo pero minsan hindi ko trip. Pero mas madalas yung hindi ko trip talagang maligo. Hello guys, good morning. Ito ang ating day 4 ng beach hunting. Day 4 nga ba? Ewan, basta, tara! At eto na nga ang ating day 4. From Gumaca ay nagbiyahe ako ng 3 hours papunta sa Batangas. At dito nga yan sa Laia, Batangas, ang Malaborake na ganda ng kanilang white sand. At samahan niyo ako mamingwit ng isda dito sa Taal Lake. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga next video. Bye-bye!